buhay alay sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagtirang Diyos ng bayan. Puri mga hirang silang magdiriwang. Napatayo lahat si Yesu Cristo. Kamatayan, alleluia, alleluia. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kaniyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga hentil at mga Hudyo kasama ang kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit, nang malaman nito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y limpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagpagaling, tinignan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, "Nanaog sa atin ng mga Diyos na anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo. Sapagkat siya'y tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig na saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol.
Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming katulad ninyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay nito na walang kabuluhan at manumbalik sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon." Nang makalipas na mga panahon, hinayaan nilang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihan niya sa inyo. Binigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at masaganang ani sa takdang panahon. Binusog niya kayo ng pagkain at pinuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng pananalitang ito, nahirapan pa rin silang ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikaw'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang iyong Diyos, ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. Ang kanyang ginawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, ang kanilang mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ng lumikha ng langit at sansinukob. Panginoon ang mag-ari ng buong sangkalitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagtuturo ni Jesus na ating Guro. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita.
Iibigan siya ng aking ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang at gunugnita natin ang kapistahan ni Santa Catalina. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, magandang itanong sa ating pagninilay, paano po tayo nakikilala bilang mga Kristiyano o alagad ni Jesus Nazareno? Ang ating ebanghelyo nagsabi sa atin ng dalawang mahahalagang pamamaraan. Una, nakikilala tayo kung tayo ay marunong umibig. Ikalawa, nakikilala tayo bilang mga Kristiyano kung marunong tayong sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Unang-una, pag-ibig. Hindi tayo pwedeng tawaging alagad ni Jesus Nazareno kung hindi tayo marunong umibig. Isa sa pinakamaganda, pinakadakila at pinakatanyag na kalikasan at katangian ng Diyos ay pag-ibig. Minsan nang sinabi ni San Pablo Apostol na ang ating Panginoon ay pag-ibig. Anong ibig sabihin pag sinabi nating marunong umibig ang isang tao? Simple lang. Marunong siyang magsakripisyo. Marunong siyang mag-alay ng kaniyang sarili at buhay para sa ikabubuti ng kanyang minamahal o iniibig. Ito ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ito ang dakilang pag-ibig na ipinadama sa atin ni Jesus Nazareno. Ito ang dakilang pag-ibig na naranasan natin sa ating Diyos Ama. Isinugo niya ang kaniyang bugtong na anak na si Jesus Nazareno upang tubusin tayo sa ating kasalanan at upang huwag tayong malugmok sa lagim ng kasalanan at kamatayan. Si Jesus Nazareno naman, tinanggap niya ang kalooban ng kaniyang ama.
Hindi siya nabuhay kapantay ng Diyos. Inialay niya buong puso niya upang maging buhay na handog para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang pag-ibig ni Jesus Nazareno humantong hanggang kamatayan sa krus. Ang pag-ibig ni Jesus Nazareno humantong hanggang sa pagpapatawad sa mga taong yuburak, sa mga taong sumira, sa mga taong hindi naging mabuti sa Kanya. Si Jesus Nazareno nag-alay ng Kaniyang sarili hindi lamang sa mga mabubuti. Ibinuhos niya katawan, dugo at kaluluwa maging sa masasama para sa katubusan ng kanilang kasalanan. Ito ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Marunong tayong magsakripisyo. Marunong tayong mag-alay ng sarili, hindi para sa ating kapakanan, kung hindi para sa ikabubuti ng ating mga iniibig. Di po ba't ganito din ang pag-ibig ng mga magulang? Siguro marami ngayon, pagka 5 a.m., maraming nanonood sa online. Karaniwang nanonood, mga nanay, naghahanda para sa kanilang mga anak mamaya, habang nagluluto, ayan, nanonood ng online mass sa Quiapo Church. Habang nagwawalis, habang nagpapainit ng tubig para sa kanilang anak. Gumigising ng maaga. Yung huling pera niya, bibili niya ng damit o duster, hindi pa niya gagawin yon. Iisipin pa niya yung kaniyang anak. Yung mga tatay, nagtatrabaho. Kahit may gustong kainin minsan, pag naghihigpit ng sinturon, hindi uunahin ang sarili. Uunahin tuition fee ng kaniyang anak. Uunahin pangangailangan ng kaniyang anak. Di po ba't ganito ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal? Inuuna hindi ang sarili, kung hindi ang kapakanan ng kanyang iniibig. Nililimot ang pansariling karangalan at kagustuhan upang mabuhay ang kanyang iniibig. Ikalawa, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam po ninyo, napakahirap sumunod sa kalooban ng Diyos ang isang taong sarado ang puso't pag-iisip. Sa isang taong matigas ang kalooban. Lagi ko pong sinasabi, ang mga utos at aral ni Jesus Nazareno, ang 10 utos ng Diyos, hindi mahirap sundin kung hindi tayo guilty sa mga ito. For example, magbigay ako ng halimbawa. Sa 10 utos ng Diyos, sinabi doon, huwag kang magnanakaw. Kung hindi ka nagnanakaw at wala kang masamang pag-iinteres sa iyong kapwa, sa iyong opisina, o anumang bagay sa iyong paligid, you are free of that sin. Kahit paulit-ulit sabihin sa iyo yan, kung hindi mo yan ginagawa, walang epekto sa iyo yan. Kasi nga, you are free of that sin. It applies to all the commandments of God. Kung sinusunod natin ang mga utos ng Diyos, ang mga utos niya, hindi dapat magiging hadlang sa atin. Kasi anong ibig sabihin lang ng 10 utos ng Diyos? Mga paalala na patuloy kang gumawa ng mabuti. Sapagkat anumang masamang gawin mo ay paglabag sa kalooban ng Diyos. At ang anumang
paglabag ay kawalan ng pag-ibig at pagmamahal. Di po ba't konektado pa rin sa unang pagkakakilanlan natin? Dapat marunong tayong umibig. Kung tayo'y nabubuhay sa kasalanan, ang kasalanan mismo, ang ibig sabihin, kawalan ng pag-ibig. Ang kasalanan mismo, nangangahulugang, hindi tayo nagmamahal. Kasi sa oras na piliin natin ang kasamaan lagi kalaban ng katotohanan at pagmamahal. Bakit? Dahil ang Diyos ay katotohanan, ang Diyos ay pag-ibig. Anumang labag sa Diyos, hindi mabuti, kasalanan at paglabag. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, patuloy na ipinapaalala sa atin, pag-ibayuhin natin ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Pag-ibayuhin pa natin ang pagsunod sa Kanyang kalooban upang ang bawat isa sa atin maging karapat-dapat tawaging alagad ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagamay sa atin sa pamamagitan ng Kaniyang salita. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat, naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Sunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginuginita namin si Santa Catalina, tanggapin mo po itong aming ginaganap ng paghahaing nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kaniyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon sa ami binigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtan ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayat po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Silang sa aking mananahan. Mananahan din
sa Kanya. Kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan. Na ngayon kayo'y aking kaibigan, hinangok sa dilim at kababaan. Ang kaibigay magkaalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Paanong mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ibig nadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan. Piling ko na kayo ay magmahalan. Na ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyang dito ay mapakinabang sa pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat
at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inihinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan ay sa isip ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,